Okay, magandang hapon po sa ating lahat at sa mga viewers ko dito sa Donmar TV. Okay, update tayo kasi Monday ngayon, no? Eto, pag-usapan natin itong si Senator Ping Lacson. Inamin na ang plano ng minorya na makuha ang simple majority sa Senado. So, hindi pa rin sila kontento. Okay? Gusto pa rin nila na makuha ang majority. Alam niyo naman na sila po ay nalulungkot na nakuha po ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. At ako po, nagtataka tayo, di ba, ang taong bayan. Bakit gusto nilang makuha ulit yung posisyon na yon? Alam ko na yan. Ako nagdududa ako. This is my own opinion. Ang presidente ng Pilipinas, duda ko may kinalaman dito. Kasi po, alam naman po natin, nung panahon ni Senate President Tito Soto at ni Ping Lacson na bilang Blue Ribbon Committee Chair, wala pong nangyari sa flood control anomaly. Yung mga clamor ng taong bayan na si Martin Romualdez at itong si Zaldico na sana mapatawag doon sa Blue Ribbon Committee ay hindi talaga yan nangyari under the Senate presidency of Tito Soto. Ngayon, mukha yatang mangyayari na yan kapag mananatili lang itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi po ang lagi nilang binabanggit, impeachment. No. Yang impeachment na yan, walang pakialam ang majority ngayon headed by Senator Alan Peter Cayetano. Kahit anong iyak nyo dyan sa impeachment na yan, hindi talaga yan matutuloy. Hindi kayo makakuha ng 16 votes. Natutuwa ang taong bayan, bakit si Senate President Senator Alan Peter Cayetano ang leader ngayon? Kasi po, ang taong bayan, nakikita na nila na may pag-asa na mapanagot itong mga kawatan sa flood control. Yan ang pinakauna. Pero sila, hanggang ngayon, itong minority, wala kayong kredibilidad ng mga senador, ang inaatupag nila na mabawi nila ang majority. Yan ang inatupag nila. Kung di ba kayo matino dyan sa mga pinag-iisip ninyo, instead na mag-isip kayo ng bagong batas, ano yung mga bagong batas na panukala na i-improve ng buhay ng mga Pilipino, o tumbukin natin yung mga mastermind sa corruption, ang ginagawa nila, ang inatupag nila na mabawi nila yung majority. Yan ang tawag mo dun. Nagsasayang lang kayo ng panahon dyan, di ba? Magtrabaho naman kayo. Mamaya, pag-usapan natin yan. At heto pa, breaking news, binalita na naman kanina na itong ICC, pinayagan si former President Rodrigo Roa Duterte na hindi po dadalo ng conference sa May 27. Kasi May 27 na po sisimulan yung that is again, I think 2 days from now. Okay, if I'm not mistaken. Hindi pa rin dadalo si Tatay Digong. At meron akong sasabihin sa inyo patungkol dyan. Okay? Grabe itong ginawa ni Tatay Digong. Mamaya, i-explain ko sa inyo sa nangyaring yan. Okay? Mamaya. At heto, nag-breaking news rin kanina kasi itong si Senator Hontiveros ay nagpa-press con. Okay? At sinagot na ni Hontiveros ang mga maiinit na issues sa loob ng Senado patungkol kay Bato de la Rosa at itong si Vice President Inday Sara Duterte. At alam naman natin na itong babaeng itong si Senador Hontiveros, bitter yan sa mga DDS at sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Mamaya, pakinggan natin siya
at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, sa mga nanonood ngayon, paki-like and share muna. Like and share para aabot ito sa malawak na audience. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang subscription sa YouTube, no? Updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita. Okay? At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan itong mga laging nanonood dito sa Donmar TV at nagko-comment sa ating mga videos. Nilo Serna, pa-shoutout naman, Donmar, taga Leyte ako. Hello, Ma'am Nilo, shoutout po sa inyo. Adelfa Rosales, magandang araw, Sir Donmar. Loreto Rosales, I think ito nabasa ko na ito pala. Ito yung bago nating Ayan. Ito, teka muna ha. Hindi ko ba na-download yun? Wait muna. Hintay-hintay lang muna kasi kahit sa ganitong paraan ay mabasa ko yung mga ninyo. Anong tawag dyan? Yung mga greetings ninyo kasi importante yan na ma-greet natin kahit sa simpleng paraan. Ayan, tapos ko na pala yung nabasa yung kanina. Ito pala yung bago. Fidel Doncilio. Hello, Donmar. Kumusta kayo? Watching from Caribbean region. Ayan. God bless us all. Mariz Channel. Ito, lagi ito nanonood dito. Salamat, Sir Donmar, sa pag-upload sa video mo. God bless you. Always watching from Cyprus, Europe. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Binilda Marasigan. Hello po. Good evening. Lagi po akong nanonood ng Donmar vlog nyo, watching you from San Pascual, Batangas, Espihon family. Ayan, sa mga Espihon family sa Batangas, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Sara Riva, lagi itong nagko-comment. Good afternoon, bye Donmar from here. Okay. Si Sara Riva, lagi ito Ma'am Bell, magandang gabi po, Sir Don. Ayan. Beverly Cosio, watching lagi from Kuwait, Lodi Donmar. Ayan. Thank you very much sa iyong mga greetings, no? Just sit back, relax, magkape-kape kayo dyan at ako nang bahala dito para i-update ko kayo sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Okay. Heto na po, panoorin natin itong si Senator Ping Lacson. Heto pong yung kanyang sinabi. More first time mga abangan sa Senate history. Habang in limbo kasi ang Senate leadership, niluluto naman ngayon ang simple majority. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kumusta ka na rin, Dexter? At kumusta na rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin? Aminado si Senator Ping Lacson. Tuloy ang kumustahan ngayon ng mga miyembro ng Senate minority sa mga nakatokang kapwa senador sa mayorya. Tuloy raw ang kumustahan. Alam nyo, meron po tayong 13 na mga majority. Itong mga nasa minority, ang ginagawa nila ngayon, mang-aakit yan sila na halik kayo, join kayo dito sa minority kasi bubuo tayo ng majority. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Sabi niya, hindi nyo ba nakita yung effort ni Senator Bato de la Rosa? Binuhis niya ang kanyang buhay pumunta sa Senado na kahit nga alam niya na pwede siyang mahuli at dalhin doon sa Hague pero ginawa niya doon para lang makuha ang majority. Kasi po kailangan yun Na alam naman po natin na yan po ang tanging solusyon para itong mga mastermind sa flood control mapatawag na dito sa Senado. Yan ang niyan. Kasi yan nga ang tanong ng taon bayan, itong minority, ano ba kayo? Takot ba kayo na ma-investigate natin ng lubusan dyan sa Blue Ribbon Committee yung flood control na yan? 'Di ba? Kasi alam naman po natin, hanggat hindi si Senate Alan Peter Cayetano ang Senate President dyan, hindi talaga mauungkat ang problema natin sa flood control. Yan ang pinakatotoo dyan.
Kaya sila ngayon, kung totoo man ang sinabi ni Senator Amy Marcos, sabi ni Senator Amy, nang aakit, tinatakot yung iba. Na kapag hindi ka sasanib dito sa bagong majority na buuhin nila, ay kakasuhan ka. Yan ang unang sabi ni Senator Amy. Nagkatotoo. Ilang days kinasuhan ka agad si Senator Jinggoy. Akala siguro nila si Senator Jinggoy, matakot si Senator Jinggoy. Ipinush through pa rin ni Senator Jinggoy, mas pinili ni Jinggoy Estrada ang kanyang prinsipyo. Nung pinili niya ang kanyang prinsipyo, ayan tuloy, kinasuhan siya. Pero alam mo, Senator Jinggoy, saludong-saludo po yung taong bayan sa inyo, yung ginagawa ninyo. Okay? Huwag kang mag-alala, hindi ka kakalimutan ng taong bayan sa ginawa mo. Na kanilang kakausapin. Bahagi ito ng hakbang na sure win para sa Senado bilang isang institusyon. Tinutukuran kasi ngayon ng grupo ni Senador Ping ang maiupo si Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Wala yan, si Senator Gatchalian. Sure win raw. Sure win. Win Gatchalian. Sure win. Ang corny. Hindi ganyan po ang wag tayong magpa-corny-corny sa usaping politika. Yung mga sure win. Win Gatchalian. Sure win. Hindi po pakornihan po ang hinaharap ngayon ng problema ng ating bansa. Sure win pa kayo dyan. Kay Win daw nakikitang mayu-unify ang buong Senado at manunumbalik ang tiwala ng taong bayan sa mataas na kapulungan. Pero optimistic man, aminado si Sen Ping, suntok sa buwan pa ito ngayon. Kanya-kanya ko yung target, yung mga kaibigan sa kabila. Pero as of now, I'll be frank with you, walang positive development as far as the 11 are concerned. Hindi man nila kayang bawiin sa Hindi. Itong si Lacson, ito opinion ko ito, si Lacson, siya? Insecure siya ngayon sa majority. ngayon ang liderato sa Senado, tiwala ang senador na makakamit nila ang isang simple majority. Ano nga Tingnan nyo si Ping Lacson. Binanggit pa nga niya, gusto na siyang mag-resign eh. Kasi hindi niya matanggap. Hindi niya magagawa yung gusto niya. Hindi lang, nagtatanong lang ang taong bayan sa iyo, Ping Lacson. Ano ba talaga, Ping Lacson? May tinatakpan ka ba? Inutusan ka ba ng presidente? Bakit yung Blue Ribbon Committee mo hindi talaga magtagumpay? Hindi, nagtatanong lang kami. Kasi parang hindi uusad yung investigasyon mo eh. Dahil ba may utang na loob ka sa presidente? Kaya hindi mo matumbok-tumbok ang mastermind? Ewan ko na lang ha, nagtatanong lang kami. ba ang simple minority at paano ito nakakamit? Ano ang magiging epekto nito sa komposisyon ng Senado at sa mga komite? Sa panayam sa point of order sa Abante, pinaliwanag ni Senator Ping Lacson na ang simple majority ay kung mas marami ang minority block sa numero pero hindi sapat para palitan ang liderato. Halimbawa niya, kapag naging 12 sila sa grupo at magiging 11 na lang ang bilang ng dating majority, ang grupong mas mataas ang bilang ang magiging mayorya. Kung isa lamang ang tumawid, medyo awkward yung situation kasi Senate President Cayetano will remain as the presiding officer as Senate President pero wala sa kanyang mayorya. Kung sakali merong isa lang at hindi dalawa yung nakatawid. So magiging 12-11. So ang pag-uusapan na lang dito, Yan pa rin ang problema niya eh, na mapababa si Senator Alan. Ito yung type na senador na binoto ninyo? Yan. Ito yung mga senador, si Soto, si Lacson, si Kiko Pangilinan. Yan silang tatlo, talaga. Buti pa si Bam tahimik. Pero ito, sus ko, ito yung nagpapagulo sa Senado ngayon eh. yung mga committee chairmanships, di ba? Dahil ina-election na majority lang eh. Isang miyembro lang ng majority ngayon ang umanib sa minorya, sabi ni Lacson, makukuha na nila ang simple majority. Kaya malaki ang pag-asa ni Sen Ping na bago mag-adjourn sinidye ang Senado sa June 5, makakamit ang simple majority na siyang magiging kauna-unahan sa recent history ng Senado na ang nakaupong Senate President ay mapapabilang sa minorya.
Pero giit ni Lacson, hindi naman sa hinahangad niya na may kapwa senador ang makukulong dahil sa mga kinakaharap na mga kaso, pero kung mangyayari man, isa din itong paraan para mabuo ang simple majority sa Senado. Suportado naman ni Lacson ang isinusulong ni Senate President Alan Peter Cayetano na independent investigation sa mga insidenteng nangyari sa Senado sa nakalipas na 2 linggo. Kung magkakaroon man anya ng Committee of the Whole investigation, dapat tumutok na lang kung paano maiiwasan ang mga kahalintulad na insidente na dumungis umano sa imahe ng Senado. Oh, bakit? Biniblame nyo ngayon ang majority sa nangyaring putukan? I-blame nyo din doon sa NBI. Hindi kasi matino itong mga ibang senador dito sa Senado eh. Huwag nyo i-blame yung 13. Bakit ang mas kinakampihan ninyo yung mga NBI o kung ano man, yung outside sa 13? Sarili ninyong mga colleague yan. Kasamahan ninyong kapwa senador yan pero kinukontra ninyo sa kaguluhan ng Senado instead na kayo yung magtutulungan. 'Di ba? That is madness. That is bitterness. Kaya next time, wag nyo nang iboto itong taong to eh. Ang isang concern lang namin, nag-iisang concern namin, nagkakaisa kami rito. Yung concern ninyo, yung pansariling interest ninyo, yan ang katotohanan dyan. Ibangon namin yung nawalang dignidad ng Senate. Ano kayo yung walang dignidad? Yung pamumuno ni Senate President Soto, yun ang walang dignidad. Hindi man lang niya maibigay ang clamor ng taong bayan na tumbukin ang mga mastermind sa flood control. So kayo yung walang dignidad. The Senate of old, sana maibalik. Samantala, mariing pinabulaanan ni Senators Tito Soto at Lacson ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na pinag-usapan sa pulong ng minority ang Constituent Assembly para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Hindi pa yan, nananakot pa. Sabi ni Soto, ang sinabi lang daw niya kung Si magkakaroon Senator Amy ang nagsabi niya na hindi tayo. man ng pag-amyenda sa saligang batas, dapat ay maibaba lang ang edad para sa mga tatakbong presidente at senador. Para sa Agenda Week. So, iyan po. Wala na tayong magagawa dyan eh. Mga yan sila eh. Pansariling interest. Hindi po interest ng taong bayan ang kanilang ginagawa. Eto. Punta naman tayo dito sa update patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung ating tatay natin. Pinayagan na po ng ICC na hindi siya dadalo sa May 27 na conference. No? Okay, ito, panoorin po natin. May reaction po tayo dyan. Mga legal counsel lang ni FPRRD ang haharap sa ICC para sa kanyang unang status conference sa kasong crimes against humanity. Ito ang unang appearance ng kanyang bagong defense team mula nang magbitiw si dating lead counsel attorney Nicholas Kaufman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Pinayagan na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si former President Rodrigo Duterte na hindi dumano sa pinakaunang status conference nito sa May 27. Kasunod yan ng request na inihain ng kanyang defense team noong May 21. Ayon sa kanilang request, pinagkakatiwalaan daw ni FPRRD ang kanyang defense team na i-address ang lahat ng procedural matters na nakalista sa status conference agenda. Una nang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na sa status conference inilatag ng prosecution at ng defense team ang lahat ng kanilang baraha, kabilang dito ang confirmation ng receipt of evidence, pagsasaayos ng logistical needs ng parehong kampo at ang pagtatalaga ng trial dates para sa akusado. Ayon sa ICC document, pag-uusapan din dito ang disclosure ng iba pang mga ebidensya at identity ng iba pang mga witness. Mula nang unang humarap si FPRRD sa ICC noong March 14 last year bilang parte ng verification proceedings ng korte, hindi pa muli nakikita ng publiko ang dating Pangulo. Yan ay sa kabila ng argumento ng kanyang defense team at mga taga-suporta na nasa malalang kondisyon ng kanyang kalusugan dahilan nila para ihirit ang kanyang paglaya. Kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa mga kaso ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong gera kontra droga. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. Ito yung comment ko dyan. Di ba kung napapansin niyo, ito ngayon, kung makikita niyo yung picture na yan, yan ang last na appearance ni Tatay Digong na lahat ng mga Pilipino nakita natin ito. Ito yung last video of former President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo ba sa totoo lang, bakit ko nasabi na
itong si Tatay Digong ay walang halong kaplastikan, walang halong drama ang kanyang ginagawa. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga nagdaang hearing, yung panahon pa na si Kaufman, yung leader ng legal team at defense team ni Tatay Digong, no? Pwedeng dadalo si Tatay Digong doon sa mga hearing. Pero hindi talaga dumalo si Tatay Digong. Kasi mas pinili niyang tumahimik sa loob ng kanyang selda. Okay? Mas pinili niya na at peace siya. Kasi kung tutuusin mo, pwede sanang gamitin ni Tatay Digong itong 2 days from now, May 27, pwede siyang magpakita sa taong bayan na heto na po ako, kaawa-awa ako. Pwede niyang gamitin yan na maawa ang mga Pilipino kay Tatay Digong, tapos makita ng mga taga-ICC na bakit itong si Tatay Digong mahal ng taong bayan, naawa sila. Siyempre, pwedeng ma-emphasize yung pamumulitika ng mga kalaban ni Tatay Digong eh. Kasi alam ko naman, kapag magpakita itong si Tatay Digong sa hearing ng mga ICC o mga status conference, talagang liliab na naman yung clamor ng taong bayan na magalit sa Administrasyong Marcos. Pwede niyang gawin yan. Mag-appear siya para magalit ang taong bayan kay BBM. Pero hindi yan ginawa ni Tatay Digong. Alam niyo ba kung bakit hindi niya ginawa yan? Kasi wala siyang halong kadramahan. Wala siyang halong kadramahan. Ayaw niya na magmukha siyang kaawa-awa sa mukha ng taong bayan. Kasi si Tatay Digong, nire-respeto niya kahit minsan itong ICC. Ang procedure ng ICC. Kasi kung hindi siya rumespeto dyan, wala. Sa tingin ko, pabayaan niya. Pero sabi niya, may trust siya sa kanyang legal team. Kasi sa totoo lang, kung si Tatay Digong ay haharap sa mga hearing dyan sa ICC, that is a media, mileage already. Media coverage yan. Grabe yan. Sisikat siya. Sikat naman dati na si Tatay Digong. Pero he could have used it para makita sa buong mundo na mali itong ginagawa ng ICC. O parang inabuso ng ICC si Tatay Digong. He could have used the stage to let the people dito sa mundong ito nakaawa-awa siya, pero hindi niya ginamit yan si Tatay Digong. So look at what happened now. Meron pong mga ibang bansa na nagagalit na dito sa ICC dahil sa alam nila na itong si Tatay Digong, wala itong kasalanan. Talagang biktima siya sa pamumulitika dito sa Pilipinas at wineponize itong ICC dito sa mga kalaban. Yan ang totoo. Huwag na tayong magbulan. Yun lang ang comment ko dyan patungkol kay Tatay Digong. Talagang saludo po ako kay Tatay Digong kasi walang drama. Wala talagang drama siya. Hindi siya dumalo. Pinahayaan na niya. Pero at the backside naman sa side ng taong bayan, kawawa talaga si Tatay Digong. Ang mga sinasabi ni Tatay Digong talaga, tinutotoo niya talaga nung sinabi niya, I will rot in jail. I don't care if I will rot in jail. Ang importante ko ay maisalba ko ang taong bayan sa malala na war on drugs, sa malala na korupsyon sa Pilipinas. Pero lahat yan, kinalaban yan ni Tatay Digong, yung mga oligarchs, lahat-lahat na. Kaya nga, sabi ko, hindi na talaga aasenso itong bansang Pilipinas dahil we are controlled by the oligarchs. Yan lang talaga. At ang pag-asa natin yan na ma-wipe out yung mga naglider-lidiran dito sa mundong bansang ito, mga Duterte. Kasi sila lang yung mga matatapang na
pwede nating iharap dito sa mga big fish na mga abusado sa bansa natin. Yun ang masasabi ko dyan, ha. O, ito naman, pakinggan natin ang walang silbing press conference ni Hontiveros. Ito, pakinggan natin. Magre-react tayo dito, ha. Re-reaction na natin itong mga ano niya. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Solid pa raw silang 11. Sila rin, solid lang sila, 13. Na hanggang ngayon, iyak kayo ng iyak dyan. May madadagdag po ba doon sa 11 para kayo na po muli ang maging... Oh, may madadagdag kapag consistent silang mananakot sa... At kung merong matakot. Kasi kinasuhan na nga si Jinggoy eh. Sa ngayon, wala pa pong naidadagdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, paggawa ulit ng budget, at dahil nanumpa na kami bilang mga senator judges, yung impeachment trial. Opo, Sen, yun pong sa 11, sabi niyo po, solid pa rin sa ngayon, wala pang Yes. nadadagdag. Ma'am, ano po yung nagiging challenge dun sa mga negotiations, if I may say negotiations, or talks with other senators into joining your bloc? Siguro ang best na pagbubuo ng bagong majority, if ever, ay on the basis ng common values, common interests na maganang loob ng pagpasok ng lahat dun sa isang majority, isang bagong majority kung sakali. So sa ngayon, basta ang given ay solid kaming 11 sa minority. And ma'am, do you also share yun pong sentiment ng other colleagues? I think si Senator Ping, nabanggit po niya na it is Senator Win Gatchalian or nothing for the SB 11, Solid 11. Sorry, silent ko lang ito. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Kapag si Sherwin Gatchalian daw ang maging Senate President, that will be good raw. Sa inyong palagay. Sa inyong pangsariling interest, that will be good. Pero that will be bad for the Filipino people. Ay nako, Hontiveros. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Can you also confirm, ma'am, na yung pong grupo ninyo, yung 11, si Senator Win po talaga yung pinupush na SP? I hear several names kahit sa publiko, and ang attitude namin sa minority ay kung sino sa amin, I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganung tungkulin. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Senator Sherwin, kung magiging mabuting Senate President siya. Sorry ma'am, last on my end. Ma'am, gaano po ba ka-importante for you na magkaroon ng leadership change, considering also na malapit nang mag-adjourn yung session? Mag-break po ulit yung session. Mapa minority man o mapa majority, basta tuloy yung pagtatrabaho namin sa kasalukuyang majority. Leadership, of course, is always important, lalo na sa isang institusyon tulad ng Senado. Kaya ganyan din yung mga interventions namin on the floor the past 2 weeks. Talagang may pagbibigay halaga sa papel ng liderato.
But, whether nasa minority o nasa majority, I've always been part of a collective na isinusulong yung nakikita naming responsibilidad namin sa institusyon at sa ating mga kababayan. Hi, ma'am. Ma'am, can you confirm lang, merong ugong-ugong din kasi na si former SP Cheese daw, yung possible na pumalit kay Sen Alan and pwedeng sumama sa inyong group para kayo na yung maging majority. Is Senator Cheese not an option? Can you confirm that, ma'am? And is he not an option? Talagang win, Senator Win lang po. Narinig ko rin na yung ganyang mga pag-uusap, yung pagbuo ng mga bagong majority man naman ay halos bukas sa kahit sino, no, na sumapi. Basta't may mapag level of fun na parehong values or interests, parehong interest sa loob ng institusyon. But if you're asking me about Senate presidency, as I mentioned earlier, kung maging si Senator Sherwin yan, magiging mabuti yan para sa Senado. Pero kung Senator Cheese, hindi siya as aligned with the values of the current minority. Hindi kasing napag-uusapan yon. Okay. Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang, ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedies, na ipasa na po sa Committee on Rules yun, ma'am, di ba? Anong status nun, ma'am? Well, sa pagkaalam ko, nandun pa rin sa Committee on Rules para sa disposition ng Rules Committee sa ilalim ng Majority Leader. So, isa nga ako sa mga pumirma nun, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedy sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and rules. At ganun pa rin ang aking panawagan sa kanya para dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Sen, kamusta na po kayo? Nakangiti po. But seriously, kinamusta niyo po ba or have you had the chance to speak with Senator Pia? Kasi we all know kaibigan naman po kayo ni Sen Pia at maraming issues previously na magkasama kayong dalawa. Hindi pa kami nakapag-usap as in usap pero nakita nyo naman nung pinarangalan namin yung mga archers, nagkataong magkatabi kaming nakatayo para sa photo. And nung nag-suspend at pumasok kami sa lounge para sa briefing tungkol sa impeachment trial, nagkataon ding magkatabi kaming nakaupo. So, natural na makapag-usap or chat. Kasi, ininsulto mo. Sinabihan mo kasing parang walang nangyari. Yan kasi ang mga ugali ng mga dilawan mga hipokrito. Pag ganyan. Ma'am, do you share the sentiments of many na eto na yung, kasi nabanggit din to ni Senator Ping over the weekend that this is the lowest of lows of at least recent history ng Senate as an institution. Sinabi ko rin yon pagkatapos ng mga pangyayari nung nakaraang linggo at yung 2 weeks ago, pati sa privilege speech ko na this is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na nagbulat. Sabihin mo yan sa presidente. Kasi hindi naman yan magkaganyan, hindi naman yan magkagulo kung hindi dahil sa utos ng bangag mong presidente. Proof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon at ng mamamayan. Kasi nga, itong Senado ay hindi naman... Bakit? Kasi hinayaan yung mabastos kayo Hindi kayo tumulong sa inyong Senate President at that time. Hinayaan yung mabastos Amin. Stewards lang kami dito. Hindi namin ito bahay, hindi namin ito taguan. Ito ay Senado ng mamamayan. So, kailangan talagang
iangat, itayo namin Kung makapagsalita itong babaeng ito, akala mo parang anghel, no? Pero yung ugali, demonyo. ulit ang Senado tulad ng dati at mahabang panahong pagtingin ng mga Pilipino sa kanya. And paano po matutulungan na ibangon yung dignidad at respeto ng taong bayan sa Senado kung magpupush po ulit ng another leadership? Alam mo, Hontiveros, kahit anong push mo na maging presidente ka, hindi yan mangyayari. Hindi yan mangyayari. Unless kung bayaran mo yung kumilik. Revamp, another leadership change sa Senado. Kung manatili man ang kasalukuyang liderato, kung mapalitan man ang kasalukuyang liderato, tingin ko hindi yan contradictory kung sakali sa paggawa ng tungkulin ng Senado. Dahil alinmang liderato, yung kasalukuyan, o kung may bago, tulad ng mga nakaraan, pareho ang tungkulin. And yun ay nakaatang sa aming lahat, bawat isang senador, mapa-minority man kami o mapa-majority. Thank you. So ma'am, ano yung nakikita ninyo para nga makabangon yung image ng Senate? Aside dun sa kasi sinabi ni Senator Ping, isa sa nakikita nila para magkaroon ng fresh start, yung magkaroon ng change ng Senate leadership. Pero para sa inyo, the same work pa rin naman kahit magpalit. So anong nakikita nyo? Paano makakabangon? Kasi meron ding grupo na nanawagan, magsipag-resign na lang daw yung mga sumira sa imahe ng Senate. So magsimula tayo dun sa ongoing investigation. Kinikilala ko for one yung mga findings so far ng PNP investigation at pinahalagahan ko yung magiging kompletong fact-finding ng Department of Justice prosecutors. Kung magsasagawa rin kami ng sariling investigasyon, pwede namang mag-parallel yon at mag-complement yung mga iba't ibang investigasyon sa isa't isa. Dahil halos pare-pareho namang ebidensya ang titignan. So, at lampas dun sa investigasyong iyan, kung saan talagang dapat masagot bukod sa, at kita kasi sa video, sinong unang nagpaputok, bakit nagpaputok, yung tanong na papaano nangyari ang lahat ng ito. At kung may matukoy yung investigasyon or mga investigasyon na mga dapat managot, dapat talagang panagutin sila at walang pagtatakip sa anuman. Ano yung pwedeng maging worst scenario sa Senate kung wala kayong magawa para makarecover, mabawi yung magandang imahe ng Senate? Meron pa bang worse doon? Nasa worst situation na nga kami sa ngayon eh. So, Ang dami mong drama. So there should be no way to go but up. Nowhere to go but up. So magwasto kami sa harap, sa mata ng mamamayan. Tumutok ulit sa mga trabahong kinakailangan ngayong nagpapatuloy yung Middle East War, yung oil crisis at paghihirap ng ating mga kababayan sa gitna nun. Tuloy yung aming mga trabaho bilang mga senador. Yung nabanggit ko kanina, kasama na yung impeachment trial. Kailangan ma-earn namin ulit ang tiwala, buong tiwala ng ating mga kababayan. At you're confident na magagawa niyo yun, ma'am? Mabalik yung tiwala ng publiko? Fully intending ang minority. Mas naniniwala na nga ang publiko eh. Kasi hindi na sila ang majority. Bakit na mali yung tanong mo, reporter? Bumalik na ang tiwala ng taong bayan. Dahil hindi na sila yung majority. Na mag-ambag para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa ating Senado. So ma'am, this afternoon, wala pang kasiguruhan kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership as of this time? Magkakaroon lang ng kasiguruhan kapag sigurado na yung mga puwersang kikilos. So, but as of now, at least I can assure you, solid ang 11, seryoso sa trabaho namin, and 100% committed na mag-contribute kami para ayusin ang nasirang reputasyon ng Senado. So ma'am, isa lang ang kailangan nyo. Meron na kayong simple majority. So pwede na kayong magkaroon ng control sa Labing isa kami. So So, kung may kung isang- mathematics ang simple majority, 13 yon. The mere fact na wala daw Senator Bato, parang kung 12, kung makakuha ng isa, pwede na daw yung simple majority. Makapagdebatihin yan. Kasi may rules sa Senado eh.
Sa ngayon, 2 ang kailangan. And so far, wala pa nag-express ng intention to join the minority. May ilang may intentions, pero sa ngayon, ang solid ay May intention yan. Kasi sabi ni Senator Amy, tinatakot yung iba. Di, takutin nyo pa. Kasuhan nyo para bumaliktad. ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. So, yan po ang lagi nilang concern itong mga minority na maibalik nila yung majority. Instead na mag-isip-isip kayong magtrabaho dyan, inatupag nyo pansariling interest talaga. Ewan ko na lang, no? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react po kayo, no? Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share na lang po, no? Para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.